I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, kahapon pumasok na sa loob ng ating area of responsibility ang bagyong Doming. Si Doming na ang ika-4 na bagyo sa bansa ngayong 2014. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 670 kilometers dyan sa may silangan ng Davao City. At taglay nito ngayon, ang lakas ng hangin umaabot na lamang sa 55 kilometers per hour near the center. At kumikilos ito pahilagang kanluran o kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, sa Huwebes pa ng hapon, posibleng maglandfall sa Surigao provinces ang bagyong Doming. Pero mula sa pagiging isang tropical storm, humina na at isa na lamang tropical depression si Doming. Ito ay dahil sa tinatawag nating wind shear o yung pagkakaiba ng lakas ng hangin dyan sa itaas at ibabang bahagi ng atmosphere. Kapag mas malakas ang hangin, mga 10 to 12 kilometers mula doon sa surface ng dagat, nagkakaroon ng hindi magandang epekto yan sa bagyo. Nag-i-slant o tumatagilid yung vertical alignment ng bagyo at dahil niya sa pagtagilid niya, naapektuhan yung sirkulasyon niyan. Kaya imbis na lumakas, ito ay bahagyang humihina. At dahil humina nga ang bagyo, bumaba na rin ang posibilidad na magkaroon ng storm surge sa mga lugar na dadaanan nito. Samantala, bukas mararamdaman sa Mindanao ang mga pag-ulan na dala ng outer rain bands ng bagyo, lalong-lalo na dito sa may eastern section. May bahagyang epekto na rin ng bagyo dyan sa eastern at central Visayas, habang magiging mainit pa rin at mahihinang ulan lang ang asahan sa Luzon, lalong-lalo na dito sa may northern part. At sa Metro Manila, may tsansa na umulan sa mahina o umulan ng mahina sa hapon, pero hindi po yan epekto nitong bagyo. At yung ating init factor, posibleng pumalo sa 36 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.